Pitaka ni Mang Tomas. Sa isang maliit na barangay ng San Isidro, abalang-abala si Aling Nena sa paglalaba nang biglang dumating ang kanyang 10 taong gulang na apo na si Junjun. Humihingal at may hawak na itim na pitaka. "Lola, nakita ko ito sa tabi ng sari-sari store. May pera at ID sa loob," sabi ni Junjun. Bukas ang pitaka, tinignan nilang ID kay Tomas de la Cruz, isang tricycle driver na taga-kabilang baryo. Ginulangtang ng bata ang lola nang magmakaawa. "Pwede ba natin itong gamitin, Nay? Pambili ng bagong bola?" Hinawakan ni Aling Nena ang balikat ng bata. "Anak, paano kung ikaw si Mang Tomas?" Gipit siya't walang makain ang pamilya niya dahil nawala ang kita niya ngayon. Napatigil si Junjun. Naisip niya ang sariling ama na isang construction worker na naghihirap din minsan. Kinaumagahan, sumama siya kay Lola sa barangay hall. Ibinigay nila ang pitaka kay Kapitan Reyes. 2 oras pa lang dumating si Mang Tomas. Pula ang mata, nanginginig sa pasasalamat. "Maraming salamat para sa operasyon ng anak ko yan sa puso." Bulong niya hawak ang pera. Nang magpaalam, ibinigay ni Mang Tomas kay Junjun ang 100 piso. "Para sa katapatan no, iho." Tumanggi si Junjun pero pinilit ng matanda. "Ipambili mo ng bola," aniya. Pag-uwi, tinignan ni Junjun ang pera. "Lola, tama ba ito?" Yumuko si Aling Nena, ngumiti. "Oo, ang kabutihan anak parang ulan. Bumabalik ng mas marami sa nagbigay." Ang katapatan ay hindi nawawalan ng gantimpala kahit hindi inaasahan.